hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Mula sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang personalidad sa gobyerno, unti-unting nalalagay sa alanganin ang posisyon ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang matinding hidwaan sa pagitan niya at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagresulta sa serye ng mga desisyong nagpapahina sa kanyang impluwensya. Ang pinakahuli at marahil pinakamabigat sa lahat ang kanyang pagkatanggal mula sa National Security Council, isang hakbang na malinaw na nagpapahiwatig ng lalong lumalalim na pagkakawatak-watak ng dating matibay na alyansa. Ito ba ay bahagi ng isang malawak na estratehiya upang tuluyang alisin siya sa eksena ng pambansang politika? Sa gitna ng lumalalang tensyon, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 81 noong 30 ng Disyembre 2024 na nag-aalis kay Vice Presidente Duterte mula sa NSC. Isang hakbang na hindi lamang nagpapahiwatig ng pagbabago ng istruktura ng konseho, kundi naglalantad din ng patuloy na pagbaba ng papel ni Duterte sa kasalukuyang administrasyon. Kasabay ng kanyang pagkatanggal, hindi rin isinama ang mga dating Pangulo kabilang ang kanyang sariling ama na si Rodrigo Duterte na nagdudulot ng maraming katanungan sa likod ng desisyong ito. Matatandaang simula ng manungkulan si Pangulong Marcos Jr., muling pinatatag ng kanyang administrasyon ang alyansa sa Estados Unidos, isang hakbang nakabaligtaran ng mas malapit na ugnayang itinaguyod ni Rodrigo Duterte sa China. Bagamat nananatiling tahimik sa isyu ng West Philippine Sea, si Sara Duterte ay kilalang malapit sa Beijing at minsan pang nag-viral ang kanyang pananalita sa Mandarin sa isang pagtitipon. 非常高兴及希望中国国家主席Xi Jinping. Ito ba ang dahilan kung bakit siya tila hindi pinagkakatiwalaan sa usaping pambansang seguridad? Higit pa rito, ang desisyong ito ay dumating matapos ang kontrobersyal na pahayag ng Vice Presidente kung saan inamin niyang nag-iwan siya ng utos upang ipapatay si Pangulong Marcos, unang ginang Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapaslang. Ang mga pahayag na ito ay tinuturing na seryosong banta sa seguridad ng bansa, kaya't ayon sa National Security Advisor Eduardo ang anumang banta laban sa Pangulo ay dapat harapin ng may matinding pag-iingat. Narito ang mga posibleng dahilan sa likod ng kontrobersyal na desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na alisin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang dating Presidente at Vice Presidente Sara Duterte mula sa National Security Council. Isa ba itong hakbang upang tiyakin ang mga nasa loob ng NSC ay pawang mga taong sumusunod sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon? Maaaring nais ni Marcos Jr. na tiyakin na ang pambansang seguridad at ugnayang panlabas ay pamamahala lamang ng mga opisyal na kaalyado niya, inaalis ang sinumang maaaring maging hadlang sa kanyang mga polisiya. Ang pagbura sa papel ng mga dating pangulo sa NSC ay maaaring senyales ng isang mas mahigpit na kontrol sa pamahalaan, kung saan tanging ang mga kasalukuyang opisyal lamang ang may direktang impluwensya sa mga kritikal na desisyon sa seguridad ng bansa. Ang malapit na ugnayan ni Sara Duterte sa mga tauhan ng administrasyon ng kanyang ama ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit nais ni Marcos Jr. na ipakita ang kanyang sariling direksyon bilang pangulo.
isang estratehikong hakbang upang ipamalas ang kanyang independensya mula sa anino ng mga Duterte. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na magkasalungat ang paninindigan ni Marcos Jr. at Duterte Sr. pagdating sa ugnayan ng Pilipinas sa China at Estados Unidos. Ang pagtanggal sa mga pro-China personalities ay maaaring indikasyon na nais ni Marcos Jr. na palakasin ang sariling posisyon sa harap ng mga geopolitikal na tensyon sa rehiyon. Ang matitinding pahayag ng Vice Presidente kabilang na ang kanyang pagpanggit ng isang assassination order ay nagdulot ng maraming katanungan sa kanyang tunay na intensyon. Sa mata ng administrasyon, ito ba ay sapat na dahilan upang alisin siya sa isang sensitibong posisyon sa usaping pangseguridad? Isa ba itong mas malawakang estratehiya upang tuluyang humina ang kapangyarihan ng pamilya Duterte sa pambansang politika? Mula nang bumaba siya bilang kalihim ng edukasyon at lumabas sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, unti-unting nababawasan ang kapangyarihan at impluwensya ni Sara Duterte sa gobyerno. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang kanyang pagkatanggal sa NSC ay bahagi lamang ng muling pagsasaayos ng konseho upang mas epektibong mapangasiwaan ang pambansang seguridad. Bagamat maaaring idahilan ng palasyo na ito ay isang simpleng pagbabago sa estruktura, malinaw na ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya upang ganap ng alisin si Duterte sa mga sensitibong usapin ng Estado. Ayon pa kay Duterte, hindi siya kailanman naimbitahan sa mga pagpupulong ng NSC mula nang maupo siya sa pwesto noong ika-30 ng Hunyo 2022. Isa itong indikasyon na noon pa man ay unti-unti nang tinatanggal ang kanyang papel sa administrasyon. As a member of the National Security Council, based on EO 115 December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council, or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Thank you. Para sa mga kaalyado ng pamilya Duterte, malinaw ang motibo sa likod ng desisyong ito. Ayon sa dating presidential spokesperson na si Harry Roque, ito ay hindi simpleng reorganisasyon. Isa itong tahasang pagtatangka na pahinain ang Duterte Bloc sa pambansang politika. Sinabi naman ni dating Senador Bongo, isang kilalang malapit kay Rodrigo Duterte, na hindi ito aksidente. Isang estratehikong hakbang ito upang tanggalin ang sinumang makakapigil sa mga plano ng kasalukuyang administrasyon. Pinahayag din ng ilang lokal na opisyal mula sa Davao na ang pagkatanggal kay Sara Duterte ay tila bahagi ng mas malawak na kampanya upang burahin ang legasiya ng Duterte sa pambansang antas. Hindi kami bulag. Kitang-kita na ito ay isang hakbang na politikal, hindi para sa kapakanan ng seguridad ng bansa, sabi ni Mayor Sebastian Duterte. Samantala, ibang perspektibo naman ang inilahad ng mga eksperto sa pambansang seguridad. Ayon kay Professor Romel Banlawi, isang kilalang eksperto sa seguridad, ang desisyong ito ay bahagi ng pagsasaayos ng chain of command upang tiyakin na ang lahat ng nasa loob ng
NSC ay may iisang pananaw pagdating sa mga kritikal na isyu sa seguridad lalo na sa West Philippine Sea. Sinang-ayunan ito ni Dr. Clarita Carlos, dating National Security Advisor, na nagsabing hindi lang ito tungkol sa politika. Kapag pinag-uusapan ang pambansang seguridad, kailangang walang pag-aalinlangan sa loyalty ng bawat miyembro ng konseho. Kung may alinlangan, mas mainam na alisin. Ngunit sa kabila ng mga paliwanag na ito, sa isang gobyernong puno ng mga alyansa at lihim na kasunduan, sino nga ba ang tunay na may kontrol? At sa likod ng mga desisyong ito, sino ang tunay na nagtatakda ng direksyon ng ating bansa? Ang matinding pagbagsak ni Sara Duterte mula sa isang makapangyarihang posisyon tungo sa unti-unting pagkawala ng impluwensya ay patunay kung gaano kabilis magbago ang ihip ng hangin sa mundo ng politika. Ang kanyang kontrobersyal na mga pahayag, mga desisyong hindi pabor sa kanyang kampo at ang patuloy na pagkawala ng kanyang papel sa gobyerno ay nagiging malinaw na senyales ng isang pababang landas. Sa ganitong sitwasyon, may dalawang posibleng kahihinatnan si Duterte, isang matagumpay na pagbabalik na may mas matibay na pundasyon o isang tuluyang pagkawala sa politikal na eksena ng bansa. Sa darating na mga taon, masasaksihan natin kung ang dating matapang na lider ay may kakayahang bumangon muli o kung siya mismo ang nagpatibay ng sariling pagbagsak. God save the Philippines. Yes, we agree. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Nagkaroon po ng consultation ng mga political parties, no? Sila po ay nabigyan ng kopya nitong complaint na ito, pinag-aralan, inanalyze po nila at pumirma po ang ibang mga membro na sumang-ayon po dito. At wala hong kapalit dito. Ito, ang issue po dito ay transparency, accountability, at saka rule of law. No? Yun ang ating dito. Kailangan magkaroon din tayo ng ng paninindigan na magkaroon ng hustisya.